Nakakatuwa yung mga comment na nabasa ko dun sa isang vlog natin na pinakita ko nga tong bahay. Actually, marami na rin akong nagawa ng mga content na itinur ko kayo dito sa loob ng bahay namin, ng accommodation namin. Pero itong ilang vlog kong nakaraan, I think nung pangatlong vlog ko nitong huli, na open ko sa kanila na may nagko-comment na ang sabi, ito daw bahay namin, ba't parang medyo luma na, nasa Canada daw ako, bakit daw yung mga nakikita nilang mga bahay nung mga dumarating sa Canada, parang fully furnished, ang ganda, bakit daw yung accommodation ko, parang medyo luma na, tapos parang yung labas nga daw, medyo may sira-sira na. Kasi nga po, itong accommodation po namin is nasa loob siya ng compound ng aming employer, which is nasa loob din kami ng farm. So hindi na namin kailangang magbiyahe papapasok ng trabaho. Kaya yung sasakyan namin talagang 1 week siya na naka-standby lang diyan sa parking. At nagagamit lang namin siya pag namamasyal, pag nag-grocery. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, kung itong area namin is accessible sa mga bus, kasi dito, anadaan lang is yung school bus. Pero kapag ikaw ay talagang sasakay na sa bus para makapunta sa Vancouver or kung saan mang area, sa Langley, sa Surrey, sa Richmond, kailangan ko pa makarating dito sa Costco. Doon yung unang bus stop papunta dito sa may High Street, and then babiyahe ko na Surrey, and then doon may tren. So kailangan pa po talaga namin magdoble-doble ng sakay. Kaya yung sasakyan namin talaga, ang purpose lang is panggala-gala at pang grocery. Kaya hindi namin talaga inuna yung sasakyan kasi nga alam mo yung ang laki ng binabayaran namin monthly, pero hindi namin nasusulit yung paggamit. Para nga po sa akin talaga, okay sa akin na kumuha ng sasakyan kung nandito na yung family mo, madalas kayo nagta-travel, kung saan kayo pumupunta, namamasyal, nagka-camping kayo, or may mga lakad kayo na malalayo, or kung limit na gagamit mo papasok ng trabaho. Kung ako po'y kukuha ng brand new na sasakyan, tapos ayun lang ang trabaho ko, yung sasakyan 1 week na nakatenga, magagamit ko pang grocery lang or pag namamasyal lang ako. So parang mas malaking binabayaran ko, tapos yung term pa ng pagbabayad is napakatagal, 8 years. Kalimitan po dito base po sa pag-oobserba ko, tinitingnan ko yung presyo ng sasakyan talaga. Paglabas pa lang ng dealership, talaga nagdi-depreciate na yung value. And then 8 years to pay mo, babayaran, o 7 years to pay, 6 years to pay. Bagsak na yung presyo ng sasakyan mo. Kung nasulit ko, walang problema. Pero kung kagaya niyan, na hindi ko naman nasusulit, at talagang, oo na ako, kung sa iba hindi nasusulit, sa akin nasusulit ko, kasi kita niyo naman yung iba kong vlog, ginagamit ko siyang panghanap buhay, panghakot ng gulong, pag buy and sell, kung ano-ano pa, at ginagamit din natin sa pagbablog. Well anyway, marami ang nakisimpatya nung sinabi ko na mura yung accommodation namin. Ito, ilagay ko na lang sa screen guys. Sabi nga nito, it's not about the house. Di nila alam, dairy farming housing payment is so cheap, sometimes it's free. Kasi nga po talaga, sabi ko nga po sa inyo, yung mga nagtatrabaho dito sa farm, kalimitan ang bababa ng accommodation. Kalimitan ang mura ng accommodation, yung iba free pa. Kaya yun po yung advantage ng nagwo-work sa farm. Hindi kagaya nung makakakilala natin na food counter, at yung iba nasa factory, yung iba nasa cleaning jobs, or yung iba pa po kung ano-ano pa, yung iba kong mga nakausap dyan, na yung bahay nila pinakamura na nakikinig ko is 500. Yung iba 600 pa. May food counter tayong mga nagko-comment, at may mga dumadating dito na nagme-message sa akin 750 daw yung accommodation nila, 900. To ipapakita ko sa inyo guys, lalagay ko din sa screen. Sabi nga nito, tama lang yan, kahit luma, basta komportable naman. Para mas malaki ang napapadala mo sa Pinas, o kaya malaki ang natitipid mo, all goods na. Sabi naman nitong isa, tama ka bro, hindi baling ganyan na lang ang tinitirahan ko, basta makatulog ka, okay na yan. And ito pang isa nating subscriber, yes, tama, kahit ganyan, basta may ipon. Kaya marami ang napapauwi kasi gusto nila kagad maganda ang may papakita nila sa FB post, di nila alam naghihirap sa utang. Kudos sa'yo bossing, be practical. So ipapakita ko po sa inyo yung mga dumarating po dito, kasi may mga nagtatanong sa akin na ang sabi nila, sir, baka po may alam kayong accommodation, magkano po ba accommodation dito, sa ganyan, sa ganan. So, sinesearch ko po, dito po sa amin sa Abbotsford, ipapakita ko po sa inyo, dito sa mismo, sa tinutuluyan ko na area, sa Abbotsford po dito, ang private room for rent, ito, 700 per month.
Meron naman to, 1 bed, 1 bath house, 850 per month. Well, dito naman po sa part ng Vancouver, dahil talagang alam naman natin na mas mahal diyan, pakita ko sa inyo dito sa part ng Vancouver, private room for rent, 1,075 per month. Private room for rent, 900 per month. So, iba-iba po talaga. Depende kasi sa location yan. Minsan mas malayo, yung magsasakay ka pa mas mura. At yung iba naman, accessible sa lahat sa bus at train ay talagang mas mahal. Well, sa lahat po ng mga nabasa kong comment, dito ako talaga natuwa. Sabi niya, magandang araw po Sir Ferds, buti pa kayo, ang mura lang ng accommodation ninyo. Yung contract na pinirmahan ko, solo room lang po is 900. Malaki po talaga ang masasave nyo kahit pasabihin na yung iba mas mataas ang rate compare sa inyo na $18 lang per hour, pero mas malaking portion ng salary nila ay napupunta na lang sa renta ng bahay. Next month na po ang flight ko pa Canada. Ano pong magandang advice nyo sa mga katulad ko na paparating pa lang para mas makatipid at mapaghandaan ang plano kong pagkuha sa family ko in the future? Sana po mapansin, more power po sa channel ninyo. So, buti ang ganda ng tanong niya kasi nung minsan, plano ko na din talagang i-content itong ganitong topic doon sa mga paparating lang po dito sa Canada na sinasabi nila na ang bababa daw nung kanilang salary offer. May 17, 16, 18 tapos yung kanila daw accommodation is ang taas. Meron nga po akong nalaman na 750 per month, shared room pa sila. So, total of 1,500 sa isang room, dalawa po sila. So, sabi ko, 750, then dalawa pa kayo sa loob ng kwarto, so walang privacy. So today guys, ipapakita ko sa inyo tong kwarto ko. Dito na lang tayo muna sa kwarto, itutur ko kayo dito kasi naitur ko na naman kayo. Balikan nyo ibang vlogs natin, naitur ko na kayo dito sa loob ng bahay para may idea kayo dito sa 120 accommodation na tinutuluyan ko. So welcome to my room guys. So ito, pakita ko muna sa inyo. So kung napansin nyo, parang bed ng babae, diba? Napakarami ng stuffed toys kasi talaga mahilig ako guys na pag humihiga ako, yung katawan ko may nadadampian siya na malalambot. So, isa-isahin natin to. Itong stuffed toys na to, mga nahingi ko lang ito. Nahingi ko. Pero syempre, kung yan ay nahingi ko ng madumi at kita ko talaga na hindi na maayos, kahit po nahingi ko na yan, itatapon ko yan sa basurahan. Kaya lang po, malilinis po na bahay yung mga nahingang ko niyan. Talagang palipat lang sila ng province. So, kaya talagang ito, nag-i-stay pa rin sila dito sa bed ko. At ito pong higaan na to, luma na. Yan, luma na rin po yan. Kaya talagang, katakot-takot na ang ginagawa ko diyan na linis. Mamaya ipapakita ko sa inyo guys, kung ano yung linis na ginagawa ko dito. And then, itong ating home theater. Yan, nahingi ko lang din yan sa marketplace. Yan. Then, itong TV naman natin, nabili ko lang siya ng second hand po. Since mahilig po kasi talaga akong manood ng movie, kaya gusto ko itong ganitong malaki, nag second hand lang po muna ako sa marketplace kasi para nai-enjoy ko kapag day off ko nanonood ako ng movie. Hindi po muna ako bumanat ng brand new, unlike nung iba nating kakilala na wala pang status dito ay bumanat na kagad ng brand new na malalaking TV ay kulang-kulang 2,000 din. Ito po, nabili ko lang ng $200 sa marketplace. And then nag-provide din po ako ng mahilig po kasi ako mag-games. So ito, family computer na yung NES games. Talagang yung mga Super Mario. So mahilig po ako dyan. Itong ating wall clock, nahingi ko lang din po. So naglagay din po ako ng CCTV dito. Kasi syempre, maraming tao po dito. Wala tayo sa work, hindi natin alam. Kaya naglagay din po ako ng CCTV. And then, ito po yung ating workplace. Papakita ko nga pala sa inyo guys para may idea kayo. Dito ko po ginagawa lahat ng mga discussion natin about sa vlog. And yan, ito po yung GCK natin na account. So, lahat ng topic ko ang ginagawa sa inyo, mga dinidiscuss ko sa inyo about sa work permit, about sa permanent resident, about sa iba't ibang discussion na about dito po sa Canada, LMIA, kung ano-ano pa po. Pag-apply ng vulnerable open work permit. So dito ko po lahat yan ginagawa. So ito po yung workstation ko. Ito pong ating laptop na to ay nahingi ko lamang din. Dead battery na po ito kaya lagi na lang naka-plug in. And then itong speaker niya sa likod, nahingi ko lang din po yan. So talagang halos lahat ay hingi ko lang. Ito syempre binili ko na to kasi mas mabilis-bilis kasi medyo nababagalan na rin ako kasi luma na rin tong laptop natin na to. And then meron po tayo ditong personal rep. Meron tayo dito personal rep. Hingi lang din po ito. Ito po ay hingi lang din.
And then ito pong microwave natin na to ay hingi lang din po. Actually, may nauna na akong microwave na ginagamit and then nakahingi pa ako nito, inireserba ko, saktong-sakto nasira yung una kong microwave na nahingi. So ito, bagong-bago pa po ito. As in, wala talagang kagalos-galos. So ito yung ginagamit ko, puro hingi lang din. Yung mga table natin yan, mga nahingi ko lang din yan. So nag-provide ako dito ng mini pantry kasi ayoko ng akyat baba. Gusto ko, pag kumakain ako dito sa table na to, talagang dadampot na lang ako dito ng aking toyo, ng ketchup, ng lahat na. And then pag nagkakape ako, nadiyan lang sa side na yan. And then dito yung ating mga yung kolorete sa katawan yan, pati chichirya, diyan ko na rin sinama-sama. And then dito yung ating mga pinggan para just in case may kukunin tayo. Kaya talagang hindi ko na kayo guys itutur dito sa ating walk-in closet. Kasi medyo makalat. Kasi yung gamit ko, ito pansinin ninyo ilalagay ko ngayon sa screen yung before and after. So tingnan nyo naman yung pagbabago. Napakadami na nung gamit ko. Unlike before, nung dumating ako dito na inaayusan ko pa siya pa konti-konti. Ngayon po kasi dumami talaga yung gamit ko. As in padami yung gamit ko. Kasi kada makakakita ko sa marketplace, kukunin ko, ihingin ko, basta libre. Hakot. Yung iba naman, naibebenta ko pa. Naibenta ko yung iba, pwede pa to, gagamitin ko, mapapakinabangan pa. So talagang parami yung gamit natin. Well, hindi po lahat ay pabor sa ginagawa kong ganito. Kahit po tinuturuan ko sila kung paano makatipid, may mga tao po kasi hindi naman natin sila masisisi. May mga tao kasi talaga na maselan, meron naman talaga may mga kaya sa buhay na kaya nilang i-provide nang hindi na hinihingi. Ako naman po kasi, kahit kaya kong bilhin, kung maihingi ko, bakit ko pa bibilhin? Sayang ang pera, ilaan ko na lang sa ibang bagay. Marami po kasi dito, ito, may nakita lang ako, kani-kanina lang. So may nag-post guys, ito. Sabi nga niya dito sa kanyang post na nakalagay ay, magandang araw po. Baka meron kayong extra comforter, men, women's, winter jacket coat na hindi na po ginagamit. Wala pa po kasi kaming maayos na income, kaya can't afford to buy po. Pasensya na po sa abala mga kabayan at maraming salamat po sa makakapansin. Ang totoo, hindi na to bago. Marami ako nakikita mga nagpo-post dito na kadarating lang. Meron namang walang maayos na income, nangihingi sila ng comforter, kung ano-ano pa, may sapatos, pantalon, bota, may kama, nangihingi sila ng sopa. Ito nga pala, itong sopang to. Isa lang, since nag-iisa lang naman ako dito, ito, nahingi ko lang din to. Ito, and then, nilagyan ko siya, nagbili ko din to, second hand din to sa marketplace. Actually, second hand na never been used, nakabox pa. So, pag pagod tayo, galing sa trabaho, nagmamassage ako dito. So, itong ating sopa, nilagyan ko ng massage chair. So, talagang kompleto ako dito. Ayan, even itong ating water dispenser na hingi ko lang din yan. Halos lahat ng gamit ko dito sa loob ng bahay, guys, ay hingi. Hindi ko ikinakahiya yan. Kasi sabi ko nga, instead na billing ko, kung may bagay naman na libre, kagaya nito, sa mga bagong dating po. Marami po kayong makikita ditong mga bagay na pinamimigay. Ito, nakita ko na nga lang kani-kanina lang. Dito lang sa Abbotsford, moving pre-stop. Ang dami. Merong chair, merong cooler. Ito, meron din ditong pre-shelving and workbench for garage. So, meron kayong especially yung mga nagsisimula pa lang dito o mga divider, marami kayong makukuha dito. Meron din ito, pre-clean mattress only queen and double. Ito, meron din dito, pre-stop on Riz Avenue. Pre-stop on Riz Avenue. May sopa, merong mattress. So, sobrang dami po. Marami po talaga dito. Usong-uso po dito yung mga nangihingi kaysa bibili. Para sa akin po kasi napaka-practical. Unang-una, kung bibili ka, tapos nagre-renta ka lang doon sa bahay, ang hirap pong hakutin yan. Yung mga gamit na yan na malalaki. So kung ito ay hiningi mo lang at may plano kang lumipat ng province or halimbawa lumipat kayo ng bahay kasi may magandang offer doon, lumipat kayo ng ibang lugar. So parang hindi nakakahinayang na iwanan na lang at ipamigay na lang din doon sa nangangailangan. Unlike nung bibili ka nito, bibili ka ng ganyan. Kagaya na lang ng iba namin kakilala na nagbilihan kahit nagre-renta pa sila. Puro brand new, as in puro brand new. And then dumating yung time na kailangan nila lumipat, di nila mahakot, kailangan nilang ibenta bagsak presyo. So yun nga po, may mga nababasa din naman ako na hindi naman may iwasan na masiselan. Sabi nila ayaw daw nila, kasi yung mga damit ko dito puro value village, puro second hand lang.
Sabi nga nila, ayaw daw nila baka katihin daw sila, ayaw daw nila baka daw may sakit yung unang gumamit. Ang totoo po niyan, ito yung madalas kong ginagawa kasi naiintindihan ko naman po yung iba, talagang iba-iba po ang tao, meron talagang maselan, meron talagang hindi nila carry na gumamit ng mga bagay na nagamit na ng ibang tao. Especially dun sa mga bagong dating po dito na yung rerentahan nilang bahay ay di po ba may mattress na, may kama na. Hindi nyo po alam kung ilang beses na yung kamang yan nahigan ng kung sino-sino ng mga nagrenta. May nabasa ako, hindi ko lang siya na-screenshot before, na pagdating daw nila dito, yung bahay daw nilang nirerentahan ay parang kinakati-kati daw sila. Madalas daw may mga hindi nila alam, parang may kumakagat daw dun sa bed. Kaya ang ginagawa ko po kasi dito, dahil puro hingi na nga lang yung ating mga gamit, gumagamit po ko ng mga insect killer, ng mga bedbug killer. Parang sa atin sa Pilipinas, kung kilala nyo, Baygon. Dito po kasi sa Canada, nag-try na po akong bumili sa mga superstore. Kaya lang hindi siya effective. Talagang marami pa rin. At hindi may iwasan, nasa tabi tayo ng farm. Pag lumalabas nga po kami diyan, hindi may iwasan may mga langaw. Yung langaw pa naman namin dito, talagang grabing makakagat, parang lamok na, masakit. Kasi hindi may iwasan, malapit tayo sa farm. Kaya po may ma-advise ako sa inyo na gamitin ninyo, especially do sa mga bagong dating dito na yung mga gamit sa bahay nila is puro second hand. Hindi nyo alam kung sino mga gumamit na yan, kung may mga surot na or may mga insect na do sa ilalim ng sopa nyo, ng bed ninyo. Ito may in-order ako actually, kadarating lang, baka na dyan na sa baba. Tara, puntahan muna natin. So dumating na itong mga package na in-order ko. Mamaya explain ko sa inyo kung saan natin ito gagamitin, guys. So, ito siya, guys. Mamaya i-discuss ko sa inyo kung saan natin ito gagamitin. Sprayer. So, i-discuss ko nga pala sa inyo, guys, kung para saan ba itong mga in-order kong to. Although, puro hingi yung mga gamit natin, pero pagdating naman sa safety, hindi ko tinitipid yan. Kaya nagsisigurado pa din ako, sobrang gaganda ng mga review niya. At even yung mga professional na pest control po dito, ay ito yung ginagamit. So, kung napansin nyo, guys, halos same brand lang po sila. Nakita ko lang siya sa Amazon and then nakita ko yung ratings niya, talagang napakataas. Itong isang to is Total Insect Killer. So, ito po yung mga ginagamit kalimitan sa crawling and flying insects. Unlike ditong isang to, is usually ginagamit lang talaga siya, especially made for bed bugs. So, ini-sprayan ko tong ating bed. Kagaya nga ng sabi ko sa inyo, yung mga dumarating po dito na hingi lang yung mga kama nila or yung dinat na nilang inuupahan nila ay may bed na doon. Di nila alam kung gaano kadami na yung humiga doon, wala nang linis. Ito pong isang ito is especially made talaga for bed bug. So sa mga kama po natin, pwede nyo na rin itong gamitin sa inyong mga sopa. And then itong isa is pang insect po talaga. Pero ito pong isa naman na nakita nyo na napakalaking ito, ginagamit ko po ito sa palibot ng bahay, sa loob at labas ng bahay, which is mamaya papakita ko sa inyo kung paano yung gamitin. Ito, i-attach po natin to dito sa loob nito para mamaya spray na lang tayo ng spray. So yun nga, guys, ito talagang bed bug killer na to. Ginagamit ko lang siya dito sa ating bed, sa sofa. Kasi syempre, mga libre na nga lang, nahingi na nga lang natin. Hindi ko naman alam kung sino-sinong mga umupo na dito, humiga na dyan. So talagang gumagamit ako nito para iwas kati-kati. Kasi may mga nababasa nga akong mga nagpo-post na yung kanila daw nahingi na sopa, yung nahingi daw nilang kama, medyo pinangangathan daw sila. Pinangangathan, nangangati. So sabi ko nga, nag-isip ako ng way para hindi ko ma-experience yung mga ganon. Yung iba kasi, pag bumili ka kasi talaga ng bago, ay hindi
hindi mo madadala yung kamang yan. Pag ilalagay mo yan sa sasakyan mo, especially kung ang sasakyan mo is SUV, kahit pa-truck, wala ka nang mailalamang kundi yan na lamang kung lilipat kayo ng ibang province or lilipat kayo ng ibang trabaho. So kumuha din talaga ako nitong Total Insect Killer na to, kasi minsan, di ba malapit kami sa farm, pagbukas ko ng pinto, may sumasabay. Minsan may langaw, may insekto. So talagang hindi maiwasan. Ayoko pa naman na may palipad-lipad dito sa loob ng kwarto natin. Kaya po kumuha ko nito. Kasi ito talaga. At saka mababango sila guys. Mabango sila. At saka hindi masakit sa ilong. Pag in-spray mo talagang nawawala kagad yung mga lumilipad. And kaya naman ako kumuha nitong malaking ito. Kasi mas makakatipid po kayo dito inside and out. Halos parehas lang po siya ng effect nitong insect killer na to. Kaya nga lang parang ika nga ito ay ating compact. Dito lang sa loob to ng kwarto ko ginagamit. Ito is inside and out po. Doon sa mga sulok-sulok ng bahay ninyo, especially yung mga kumuha na talaga ng bahay dito. Hindi na nagre-rent. Total bahay nyo na yan. Magagamit nyo po ito. Ngayon, purpose ko po kasi nito, may mga paninda po akong gulong sa labas. So, minsan naka-stack lang po yan dyan. Pinamamahaya ng mga insekto. So, kaya kumuha ko nito, ini-sprayan ko din siya dyan sa labas. At saka dito sa loob, dahil yung basura namin, pag iniiwanan namin sa labas, kinakalkal ng aso, minsan ng pusa. So, ang ginagawa ng mga kasama ko, kasi nga, iba-iba kaming kwarto dito, iba-iba ng lahi. Ang nangyayari, yung mga basura namin ay kanya-kanya ng tabi. May nakatabi dito sa labas ng pinto, merong nakatabi dito sa kusina, kung saan-saan na. So may mga kung ano-ano lumilipad, kaya po ako nag-i-spray ng ganito. Kaya kumuha po ko nito. So ilalagay ko guys sa description below yung link nitong mga in-order kong to, kung paano po kayo makaka-order sa Amazon. Napakaganda nito guys, kaya i-try nyo para hindi naman nyo ma-experience yung pangangatang kayo pag kayo nakahiga na sa bed. Lalo pat yung mga dumarating nga po dito, mga nagre-renta lang naman yung mga baguhan na dumarating po dito. Yung mga bed na naihigaan nila ay hindi na mga bago, kalimitan dyan. So para hindi kayo maka-experience ng ganon, kesa nakatipid nga kayo pero pinangangata naman kayo, baka makapagpa-hospital pa kayo. So I will put guys on the description below yung link kung saan po kayo makaka-order nitong mga to, para kahit po nagtitipid kayo, safe yung pagtitipid ninyo. So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea yung mga nangangarap makarating dito sa Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.